As it walked up the mountain, his father by his side, never realizing. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong programa, Devotion Online, Devotion 002. Sa umagang ito, tayo po ay haharap sa Diyos at tayo po ay makikipag-usap sa Kanya dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, siya po ang ating unahin sa ating buhay. Sa ating pong pagsisimula sa umagang ito, tayo po ay magbasa dito po sa unang kronika, unang mga taga-kronika, Kapitulo 4, Kabanatay 9 hanggang 10. Ito po ang sinabi ng Diyos. At si Jabez ay bantog kaysa kanyang mga kapatid, at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumasakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa bantay niyo po sa amin sa buong gabi sa aming pong pagtulog sa araw na ito. Humingi po kami sa inyo ng tulong. Tulungan niyo po kami at patnubayan. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Pagpalain niyo po ang bawat mga membro ng PCBC, lahat po ng mga nanonood sa devotion na programang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na maunawaan namin ang kahalagahan ng panalangin at aming pong masilayan ang buhay ni Jabez sa umagang ito, kung paano niyo po siya tinugon sa kanyang dalangin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood, at higit sa lahat po ng mga membro ng PCBC, good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church, bumabati. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aralan sa umagang ito, Jabez and his prayer. Ating pong binasa dito sa Biblia, si Jabez ay nagiging honorable kumpara sa kanyang mga kapatid. At tinawag po siya ng kanyang ina na Jabez, nang ibig sabihin, sorrow. Si Jabez, mayroon po siyang problema sa kanyang personal na buhay. Dahil siya po ay pinanganak ng kanyang ina na mayroong kahirapan. Sa ibang salita po, ang ibig pong sabihin ng Jabez means sorrow.
Mula sa kanyang mula sa kanyang kapanganakan, hindi po siya nakaranas ng kasiyahan o kaligayahan sa kanyang buhay. At palagi po siyang pinapaalala ng kanyang ina nang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Soro. At ako po ay naniniwala na siya po ay palaging pinapangaralan ng kanyang ina na ang Diyos lamang ng Israel ang makapagbigay sa kanya ng kaligayahan sa buhay. At ang makalutas lamang ng kanyang problema, walang iba kung hindi ang Diyos. Ganon din po sa atin, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon. Ang Diyos lamang po ang ating lapitan kapag tayo po ay may problema. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic na ito, marami pong lulupaypay, marami na pong tao ang nabuburing, marami pong tao ang nawawala ng bait. Ngunit, ang Diyos ng Israel, siya lamang po ang makalutas ng ating problema at makakatulong sa atin sa ating mga kalungkutan, kahirapan sa buhay. At tayo po'y magpapatuloy, and finally, si Jabez experiences different kind of bullying from other children in his surrounding. But he never lost his faith and hope na balang araw, tutulungan po siya ng Diyos at pagpalain po siya ng Diyos. Number 1, sino po ba talaga ito si Jabez o Jabez? Jabez means, according to Smith Dictionary, ay isang lugar na kung saan the families of the scribes resided, who belong to the families of the Kenites. According to 1 Chronicles chapter 2, verse 55. Isang lugar po ito na kung saan ang mga eskriba ay nakatira. At ito po ay belong sa family ni Kenites. And the families of the scribes which dwelt at Jabez, the Terathites and Shemitites and Suchatites. These are the Kenites that came of Hamath, the father of the house of Rechab. The name occurs again in the genealogies of Judah. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 up to 10, in a passage of remarkable detail inserted in a genealogy again connected with Bethlehem. According to 1 Chronicles chapter 4 verse 4, and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hosah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Bethlehem. Number 2, letter B, Jabez belongs to Kenites, a Midianite tribe, Gentile believer. The Kenite and Kenites inhabited the rocky and desert region between southern Palestine and the mountains of Sinai, east of the Gulf of Aqaba. They were a branch of the larger nation of Midian, from the fact that Jethro, who in Exodus, makikita po natin, is presented as dwelling in the land of Midian, and a prince of that nation is in Judges chapter 1, verse 16, and Judges chapter 4, verse 11, as distinctly said to have been a Kenite.
Number 2, si Jebes po mga kapatid, kung ating pong pag-aralan, hindi po siya Israelites. Hindi po siya Jewish. Siya po ay belong sa Kenites, na kung saan siya po ay lumaki na walang ama. Namatay po ang kanyang tatay sa war. At sila po ay kasama sa Israel sa wilderness. Noong ang Israel po ay lumabas sa Egypt para po pumunta sa Land of Promise. At ito po ang pamilya ni Jabez ay sumama sa Israel. At nakikita po ng kanyang magulang ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos sa Israel, kung paano po natuyo ang dagat na mapula at sila po ay nakaligtas sa kamay ni Paraon. Ayon po sa ating pong pag-aaral, to the wilderness of Judah, which is to the south of Arad by name, had wandered north instead of south in Judges chapter 4, verse 11. The most remarkable development of these people is to be found in the sect or family of the Rechabites. Number 2, why is Jabez pray to the God of Israel? Again, why is Jabez pray to the God of Israel? According to 1 Chronicles chapter 4 verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Letter A, because Jabez believes that the God of Israel is the most powerful God above all gods. Maalala po natin na si Jabez, ang ibig po ng sabihin ang kanyang pangalan ay sorrow. Jabez means sorrow. So, why is Jabez pray to the God of Israel? Because Jabez believes that the God of Israel is the most powerful God above all gods to solve his problem, to make him happy in his personal life. Number 2, because Jabez believes that the God of Israel is the only true God among all gods. Yun po ang paniniwala ni Jabez. Marami na po siyang tinawag, ngunit hindi tinugon ng Diyos at hindi po pinakinggan ng Diyos. Sabi po ng kanyang mama, ang kanyang mother, Jabez, you must believe. You are going to call to the God of Israel, and the God of Israel can solve your problem. That is the reason why Jabez prays to the God of Israel. Letter C, because Jabez confirmed that the God of his descendant is not true God. You know, folks, the God of Rechabites is is not the true God. Only the God of Israel is the true God. Ang Diyos ng Israel lamang ang totoong Diyos. Ang Diyos ng mga Rechabites ay hindi po totoong Diyos. Ang Diyos ng Rechabites ay si Molech. Kaya hindi po totoo. The only true God is the God of Israel.
Rechab, one of the two captains of bands, whom Ishbosheth took into his service, and who conspired to murder him. So ang mga Rechabites, ating pong pinag-aralan, the father of Malkiah, ruler of part of Beth Hashirim, BC before 446. Number 3, the father or ancestor of Jehonadab, si Rechab. And it was from this Rechab that the tribe of the Rechabites derived their name. In 1 Chronicles chapter 2 verse 55, the house of Rechab is identified with the section of the Kenites, a Midianite tribe who came into Canaan with the Israelites and retained their nomadic habits. The real founder of the tribe was Jehonadab. He and his people had long been worshippers of Jehovah, circumcised. So later on, Rechabites, influenced by Israel, because of the miracles na kanilang nakikita doon sa Israelites, nagiging worshippers na po sila ng Jehovah, at sila po ay nagpa-circumcise na po. Sila po ay sumunod sa Israelites. Do not look upon as belonging to Israel, although na hindi talaga sila Israelites, and probably, therefore, not considering themselves bound by the Mosaic law and ritual. Hindi din po sila bound to the Mosaic law and ritual. The worship of Baal was offensive to them. So, the Rechabites, their ancestor before, they worship Baal. But later on, hindi na po sila nagsamba kay Baal. Jonadab inaugurated a reformation and compelled a more rigid adherence than ever to the old Arab life. They were neither to drink wine nor build houses. So ang Rechabites, nagkaroon po sila ng panata na hindi po sila iinom ng alak or magpapatayo ng bahay. Hindi din po sila magtatanim ng binhi o magtatanim ng mga vineyards. All their days, they were to dwell in tents. Dapat sila po ay mananahan lamang sa tulda. According to Jeremiah 35, verse 6 up to 7. This was to be the condition of their retaining a distinct tribal existence. All their days, they were to dwell in tents. Jeremiah 35, verse 6 up to 7. For 2 centuries and a half, they adhered faithfully to this rule. The invasion of Judah by Nebuchadnezzar in BC 607 drove the Rechabites from their tents to Jerusalem, where they stood proof against temptation and were especially blessed. Jeremiah 35, verse 2 until 19. There is much of interest and relation to the present condition of this people. Dr. Wolf reports that the Jews of Jerusalem and Yemen told him that he would find the Rechabites of Jeremiah chapter 35 living near Mecca, in the mountainous country northeast of Medina. When he came near Sina, he came in contact with the tribe, the Bini Kabir, who identified themselves with the sons of Jehonadab. They claimed to number 60,000 to adhere to the old rules and to be fulfillment of the promise made to Jehonadab. So si Jebus is not an Israelite. He belonged to the tribes of Rechabites.
they were living in the country of Midian. But when Moses and the Israelites passed, and when Moses went to Midian, and Jethro, the father-in-law of Moses, meet Moses in the wilderness, mula noon, ang mga Rechabites ay naglilingkod na po sa Israel. Kaya po si Jebes, mga kapatid, kung ating pong pag-aralan, siya po ay tumawag sa Diyos ng Israel. Dahil ang kanyang magulang, ang nagturo sa kanya at nangaral sa kanya, ang Diyos lamang ng Israel ang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Kung mayroon po tayong mga problema, katulad ni Jebes, ang Diyos lamang ng Israel o ang Diyos lamang natin na si Jesucristo ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, kaligayahan at makapaglutas ng ating mga problema. Number 3, what are the prayer requests of Jebes to the God of Israel? Again, ulitin ko po, ano po ba ang mga panalangin ni Jebes sa Diyos ng Israel? 1 Chronicles chapter 4 verse 10. And Jebes called on the God of Israel, saying, number 1, first praise, O that thou wouldest bless me indeed. The first and foremost, the prayer request of Jebes to the God of Israel is God's blessing for his life. Pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi po ni Jebes sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, sa Tagalog o sa Filipino, sabi po dito, at si Jebes ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, ito po ang kanyang unang prayer request. O, ako naway iyong pagpalain. That was the first prayer request of Jebes to God. Ang sabi niya, pagpalain niyo po ako, Panginoon. What kind of blessing has Jebes requested from the God of Israel? A blessing is a prayer asking for God's protection or a little gift from the heavens. Blessings have to do with approval. The first and foremost requested of Jebes to God is blessing. Pagpalain mo ako, Panginoon. Blessing is a little gift from the heavens. As king of God's protection. Blessings have to do with approval because Jebes, napakalungkot niya mula nung siya po'y pinanganak. Hindi po siya nakaranas ng kasiyahan. Ang lungkot ng buhay niya. Ipinanganak siyang malungkot, mahirap. Ayun ang sabi ng kanyang mama. Alam niyo po, mga kapatid, naalala ko rin ang aming kalungkutan sa Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat. 12 po kaming magkapatid. At ang dami po namin magkapatid. Ang ibang magkapatid nag-aaway-away. Kaya napakalungkot. Naawa po ako sa aking nanay. Naawa rin po ako sa aking tatay. Ang aking mga kapatid nag-aaway-away. Kaya nung nakilala ko ang Panginoon, si Jesucristo, tinanggap ko po. That was August 20, 1989. Doon ko po naranasan ang tunay na happiness in life. Mga kapatid, si Jebes, the first prayer request niya sa Diyos. Ang sabi niya sa verse number 10, O ako naway iyong pagpalain. Yan po ang kanyang prayer. Pagpalain niyo po ako, Panginoon.
Sabi niya, pagpalain niyo po ako. Yan po ang kanyang prayer, mga kapatid. Napakaalaga po ang prayer. Kapag tayo po ay malungkot, pag tayo po ay may problema, we need to call on God. The Lord Jesus Christ promised in John 14:14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. So, Jesus Christ is the God. Jesus Christ is powerful God. Jesus Christ is listening to our prayer like what Jabez did when he was sorrow. He called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." The first meaning is asking God for the favor. Ministers say blessings in church, and some families say a blessing before dinner. That is means the word blessings all about. What kind of favor has Jabez requested from the God of Israel? Answer, blessings. Why? Because Jabez means grieve. He is not happy because his brethren are not favor with him. Hindi po pabor ang mga kapatid ni Jabez sa kanya. He doesn't have experience having a blessing in his life since from his birth. Amen? Hindi po talaga siya nakaranas. Si Jabez po ay nagiging kawawa. Kahit po sa kanya mga kapatid, hindi po siya minahal. Ang mama niya lang po ang nagmahal sa kanya. Pero si Jabez hindi nawala ng pag-asa. He called on the God of Israel. Note mga kapatid, the source of blessing is only from God. Amen? The source of blessing is not from our ancestor. It's not from our family. It's not from the government. But is only from God. Kaya sa Diyos tayo lumapit. Because the source of blessings is only from God. So Jabez asked a favor from the God of Israel, that the favor from his brethren and also from his contemporary will accept him for being a human being. Alam niyo po, pinakamalungkot sa buhay, kapag ang mga kapitbahay mo pinagtatawanan ka, minamaliit ka, at hindi ka tanggap sa paligid, napakalungkot. Pero si Jabez humingi ng pabor sa Diyos, na sana ang pabor ng kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kababata sa paligid ay tanggapin siya bilang tao. And he is also important to his family, na sana matanggap po siya na mahalaga din po siya sa kanyang family. Akala po kasi kung minsan ng family, hindi po mahalaga ang isang membro ng pamilya, relatives, and he is profitable to his family and to his country. Na siya po ay kapakinabang din po sa kanyang pamilya at sa kanyang bansa, mga kapatid. Note, the people who are underestimating you is not your enemy, but they were really your friend. Yung mga tao na minamaliit po tayo, kung totoo po, hindi po natin sila kalaban. Bagkos, mga kaibigan po natin sila. Why? Because through them, you will be forced to come closer to God. Sa pamamagitan nila, ay tayo po ay maitutulak na lalong lumapit sa Diyos. Kaya malaking tulong din po yung mayroon ng lalait, mayroon nagmamaliit po sa atin.
Pangalawa po, the second prayer request of Jabez, enlarge my cause. Ang sabi niya dito, palakihin ang aking hangganan. Mga kapatid, maliit lamang po na portion ang kanyang portion. Kaya ang sabi po na sa Diyos, palakihin mo ang aking hangganan, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Mga kapatid, yan ang kanyang pangalawang request, kanyang prayer. Una, pagpalain siya ng Diyos. Pangalawa, palakihin po ang kanyang hangganan. Cause means border, with no more reference to lands bordering on the sea than to any other bordering lands. Jabez's inheritance from his family is the small cause. Ang minana lamang po ni Jabez sa kanyang magulang ay isang kapiranggot lamang. Kaya ang sabi po niya, Lord, palakihin mo ang aking hangganan. So kung mayroon po tayong maliit na portion na property, do not worry. We need to pray to God that God will enlarge our cause. Letter C, number 3. Jabez's third prayer is, the hand of God will be with him. Sana, Panginoon, ang iyong kamay ay sumasakin. Yan ang kanyang pangatlong panalangin. That thine hand might be with me. Ang ibig sabihin, right relationship with God and partnership with God, or the presence, favor of God is always with him. Sabi po niya, Panginoong Diyos, iniwanan na po ako ng aking mga barkada, iniwanan na po ako ng aking mga kapatid. Kung pwede po, samahan niyo po ako sa aking kalungkutan, kahit saan po ako paroroon, huwag mo akong pababayaan at huwag mo akong iiwan. That was the third request of Jabez to God of Israel. The hand of God might be with him. If God be for us, who can be against us? Even we are alone, but we are not totally alone, because God is our companion, because God is our comrades wherever we go, wherever we are. So don't be lost hope. Wherever we are, even in the midst of this pandemic, God is with us. He will never leave us. He will never forsake us. Letter D, number 4. Jabez's fourth prayer is God's protection from evil. Ang sabi po niya sa verse number 10, at ang iyong kamay ay sumasakin at ingatan mo ako sa kasamaan. Napaka-importante yan. Lalong-lalo na po in this pandemic, we need to pray to God that God will protect us from COVID-19 and from evil people in our surroundings. Before we travel, before we went to our work, we need to pray to God. Before we are going to start a work, we need to pray the protection of God in our life, so that God will protect us from evil. God's protection is complete. Jabez has faith that God's protection is complete. Ang protection ng Diyos ay lubos. Kompleto. Walang labis, walang kulang.
According to Romans chapter 8 verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Mga kapatid, napakasarap ang talatang ito. Ano po ba ang ating masasabi sa mga bagay na ito? Kapag ang Diyos ay sumasatin, sino po ba ang kukontra sa atin? Wala. Kahit marami pong manlalait sa atin, ang Diyos na riyan, hindi po siya natutulog. Ang awit ni Gary Valenciano ay isang katanungan, natutulog ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi po natutulog ang Diyos. God is 24 hours watching with us. He will never leave us, nor forsake us. Kahit saan man po tayo ng sulok ng mundo, kapag tayo mayroong pananampalataya sa Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Number 5, the last. Jabez's fifth prayer is that it may not grieve me. Alam niyo po, ito po ang pinakamahalaga. Ito po ang kanyang problema. Jabez means grieve, sorrow. Ang pinakahuling prayer niya, Panginoong Diyos, sana hindi na ako maging malungkot. Yan po ang kanyang ikalimang request sa Diyos. Tingnan po natin sa verse 10. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Ang sabi niya, na huwag akong maghirap. Dapat hindi na po akong maghirap sa kalungkutan. Alam niyo po, kapag tayo po'y malungkot, ang i-pray natin sa Diyos, Panginoong Diyos, sana wag na po akong maghirap. Sana hindi na po ako malungkot. Bigyan niyo po ako ng kasiyahan sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, yung 5 panalangin ni Jabez, according to the Bible, the Word of God, tingnan natin. Ang pinakamahalaga na kanyang prayer is number 5. What kind of the last prayer of Jabez requested from the God of Israel? Ang sagot, happiness. Why? Because Jabez means grieve. He is not happy in his life since from his birth. Amen? Yan ang kanyang pinakahuling panalangin. Happiness. Lord, make me happy. Because since my childbirth, I didn't experience happiness in life. Hindi malang po, wala pong siyang kalaro. Nire-reject po siya ng kanyang mga kababata. Nilalait po siya ng kanyang mga kapitbahay. Hindi din po pabor sa kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi din po sa Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Note, the Christian true and eternal happiness is only found in our right relationship with our Lord Jesus Christ, our God. Ang totoo at walang hanggang kaligayahan, kasiyahan, kagalakan, katuwaan is only found in our right relationship with our Lord Jesus Christ, our God. Kaya, pag wala pa po tayong relasyon sa Diyos, ang mga kasiyahan na ating pong naranasan kung minsan, temporary lamang yan. Kapag mayroon tayong pera, makakain tayo sa Jollibee, sa Mang Inasal, yung kaligayahan na yan at kasiyahan, temporary lang po yan. Ang eternal happiness ay magsusumpungan lamang sa Diyos kapag mayroon po tayong tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo na ating Diyos. So, 4 lang po ang gagawin ng tao
para magkaroon po siya ng tunay na relasyon. Number one, he must acknowledge that he is a sinner. Dapat tanggapin natin na tayo makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Second one, we need to repent of our sins. According to Acts chapter 3 verse 19, repent and be converted, that your sins might be blotted out. So we need to pagbabago ng pag-iisip na si Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa atin. Siya po isang Diyos na nagpakatawang tao, namatay siya sa cross, inilibing siya, pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Number 3, we need to believe on the Lord Jesus Christ. We need to believe that He is a God. He is the sinless one. He became a sinner because of us. He died on the cross to redeem us and to save us from all our unrighteousness. According to Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And the last, we need to accept the Lord Jesus Christ in our heart. We need to accept Him as our Lord and Savior. Kailangan natin siyang tanggapin na ating Panginoon at tagapagligtas sa ating puso. Kung nais mong tanggapin si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, I believe na niwala naman po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nais mo magkaroon ng eternal happiness, katulad ni Jabez, just follow with me with a prayer, and you need to think that this prayer is yours, and I am the one who guide you. Let us close our eyes and follow with me. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Naniwala po ako na ako po isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po'y sumampalataya kay Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Pinabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Mula ngayon at magpakailanman, ako po ay maglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Congratulations. Kung mayroon pong sumunod sa panalangin ito, your name is written in heaven right after you believe and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. The Bible says, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Anong pakinabang ng isang tao kahit makamit niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang kaluluwa? Our soul, the value of one soul is one world. So, kapag tayo po ay mayroong tamang relasyon sa Kanya, starting today, we can feel the true happiness in our heart. And we need to forgive to those people who bullying us, who estimated us, who blame us. We need to forgive them because God the Father in heaven forgive us. Kailangan nating magpatawad. Kailangan nating kalimutan ang mga nakaraan. Ang lahat po na nagkasala sa atin, we need to forgive. If we cannot forgive, we cannot move on. So we need to move on. We need to pursue, to continue to serve the Lord, our God, because the second coming of the Lord Jesus Christ ay malapit na. Kaya salamat po sa mga nanonood. According to 1 Timothy chapter 6 verse 10, but godliness with contentment is great gain. Ulitin ko po, ang makadiyos na may pagkakuntinto ay mayroong malaking ginansya. Kaya po, according to 1 Timothy chapter 6 verse 7,
For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Nung tayo po ipinanganak, hubot-hubad, wala po tayong nadadala sa mundong ito, at tayo din po ay babalik sa Diyos na wala din po tayong madadala. So ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, habang tayo ay nabubuhay, nagtatrabaho, wag po nating kalimutan na magsuporta sa gawain ng Diyos. At wag nating kalimutan na ibalik ang bahagi ng Diyos. Kasi po, pag dumating ang Panginoon at kapag tayo ay nirapture na, kapag mayroon po tayong malaking halaga na maiwan sa mundo, gagamitin lang po ni Satanas yan para po, ni Antikristo, para po sa mga tao. Kaya ako, if I have a blessing, if God will make me a multimillionaire, I'm going to use it for the kingdom of God, for the ministry of the Lord Jesus Christ in the church. Kaya salamat po sa pagsuporta. Ate Rochelle, thank you for your support. And God knows that. I know sometimes you are lonely, you are sad, but always remember, you are always in our prayer. And also thank you for Maria Lia Banaag. Thank you for watching. Also thank you for the one who I do not know. Because Korean later. So thank you. And 1 Timothy chapter 6 verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Pag mayroon na po tayong pagkain at damit, okay na po yan. Ang importante, buhay po tayo, nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Ay, salamat. Konklusyon na. And Jabez called on the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And the last, what was the result of Jabez's prayer? And God granted him that which he requested. Wow! At ibinigay ng Diyos ang kanyang hiningi. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos, humingi at ikaw ay bibigyan. Kumatok at ikaw ay bubuksan. Humanap at ikaw ay makakasumpong o makakakita. Kaya purihin ng Diyos. Si Jabez nagiging more honorable than his brethren. Because he prayed to the God of Israel with faith. Nanalangin siya sa Diyos ng Israel na mayroong kasamang pananampalataya. Number 2, because he prayed to the God of Israel with all his heart, and with all his soul and spirit. Number 3, because he served and worshiped the God of Israel faithfully. Number 4, lastly, Jabez was more honorable than his brethren because God granted his 5 prayer requests. Purihin ng Diyos. At mga kapatid, tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. Kung mayroon po kayong mga prayer requests, pakisulat na lang po sa ilalim para po aking pong maipanalangin sa ating pong devotion, ang ating pong devotion, morning and evening. Online po yan. Kaya, kung nais nyo pong ipanalangin natin, kailangan lang po inyong pong isulat ang inyong pong mga prayer requests. Mahalaga po ang prayer request. Wala pong imposible sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Our most and Heavenly Father, thank you so much for this early devotion.
Thank you for having with us. Thank you for the life of Jabez, our model in prayer. Jabez means grief, but he turned the grief into his happiness and joy because he called on the God of Israel. Father God, help me and bless me indeed like Jabez. Make me a happy Christian while we are waiting for your second coming. Help us, Lord, to be faithful, to continue to serve you until the rapture. I'm praying also to all the followers or to all the Christians who are watching this online devotion. Please bless them, Lord. Wherever they are, please be with them. Protect them and continue to bless them. Father God, thank you so much. Please be with us in this whole day. In Jesus' name I pray. Everybody says, Amen. Thank you so much. Thank you for watching. May God bless us all. Thank you, my friend, Pastor Wilmer Barinas in Tacorong City. Thank you again to all the viewers, to all my brothers and sisters in the Lord, and most especially to all the PCBC members at San Miguel, Bulacan. Once again, this is your servant, Pastor Nilo Flores of Philippine Christian Baptist Church, San Miguel, Bulacan, Central Luzon, Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Ibalik natin ang papuri at ang kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesus Kristo. See you this afternoon. Bye-bye.